Kasi mabagal yung internet connectivity mo or nawalan ka ng internet connectivity. Yes, I feel you. Napakasakit or napaka-prostrate pag ganun yung senaryo. May meeting ka or may online class tapos biglang nawala yung internet. Napaka-slow internet. Tapos biniblame mo agad yung internet service provider kasi papagal daw. Di mo naman alam na pwede kasing sa bahay nyo lang yung cost ng internet na mabagal. Okay? Kaya itong tips na to is paano maiwasan yung red LOS, mawalan yung internet connectivity, and bonus tips kung paano yung placement ng router sa dulo ng bahay. So tip number 1, meron kasing fiber cable. Ito yung dilaw. Meron rin kasi silang libre na dilaw. Okay? So dalawa po yun. Ito yung fiber, yung blue, yellow is another Ethernet cable. Okay? So yun. Itong fiber cable, as you can see, medyo bilog yung pagka-bend niya. Unlike dito, merong sharp. Ito kasi, meron tong glass sa loob ng kable. So, anything na mangyari, mabend, no, mawasak or mabasag sa glass sa loob. Cause po yun ng red LOS. Red LOS, hindi lang na yan sa outside, at minsan sa loob. Especially itong patch cord na yellow. Kaya iniiwasan na nila mag-install ng ganito, in which magiging substandard kasi ito yung connectivity. Dito ka mag-troubleshoot sa kable na ito. Okay? Kaya huwag kayong papayag kung hindi kayo installan ng ganitong fiber cable, modem papunta sa box sa loob ng bahay. Kasi ito yung troubleshooting na point ng cable. Okay? So yan. Yan yung fiber patch cord tinatawag nila. Ito naman, RJ45 connectivity. RJ45 in which ito yung Ethernet cable. So, Ethernet cable, ibig sabihin, tanso yung sa loob nito. So, tanso or aluminum. Kaya, kung meron kayong nakakitang ganito, i-care nyo rin. Kasi pwede siya mabend, pero ito is hindi ginagamit minsan. Ito yung ginagamit. Modem papunta sa PC or laptop pag naka-wired connection. Wired connection kasi yun nga, wire. Kaya yun. Ito yung connectivity. So, protect. Ito guys. Kasi ito minsan kinakain, kinakagat ng aso or mga animals sa loob ng bahay. Ito yung sanhi ng red LOS. Okay? But first, kape muna. Avoid sharp bending. So ito, hindi pwede mabend ng sharp ha. Basag agad. Keep it cool. Yun. Tapos, protect nyo rin. Baka masagi to. So, i-roll nyo lang ng ganito. Yung pag-care nito. Basta wag lang yung parang ma-sharp talaga or mabibend talaga siya. Ganito yung roll. Okay? Tapos, yung equipment nyo naman, yung modem nyo, linisin nyo. Minsan, once a week, linisin. Linisin, tanggalan ng alikabok. Yung mga air vents nun is minsan nakaklag na kasi napabayaan. As long as the internet connectivity is running, yung modem hindi na pinapatay. So, yun yung sanhi. Kaya, alisan nyo yung alikabok, linisin nyo yung modem para mas malamig. Tapos, pangalawa, keep it updated sa latest firmware. Automatic naman yun mag-update yung modem sa latest firmware. Pero yung pinaka-importante is huwag nyo siyang ilagay sa mainit na lugar. Kasi habang umiinit yung modem nyo,
since electronics po yun, meron po yung thermal throttling. So yun yung tinatawag natin sa electronics engineering na pag umiinit na yung components, medyo hindi na yun optimum yung performance niya kasi mainit na yung components. Kaya minsan, pinapatay talaga natin yung modem once a day, once a week. Kaya yun, para ma-cool down. Kung hindi nyo ginagamit yung wifi nyo, modem, recommended po yun, patayin natin. As long as yung cable nyo is i-fix nyo. Kasi minsan, pinatay nyo, okay yung internet. Pag bukas nyo ulit, uy, nag-red na yung LOS. So, yun yung problema. Kaya, keep it shut down pag hindi ginagamit. So, yun. Pangatlong probability kung bakit nag-red LOS yung Mother Nature. Nasagi ng hangin, ng puno kasi malakas yung hangin. So, yun. Hindi maiiwasan na factors po yun. Tapos, meron ding human interaction kasi minsan, yung fiber cable natin nasa poste to poste, nasagi ng truck na malaki, yun. Tapos naputol, affected rin tayo. Control ba yun ng ISP? Or kasalanan ba yun ng internet service provider? Hindi. Kasi yung truck is nasagasaan niya yung cable or nasagi. Pero pwede yan, preventable yan ni ISP kung ayusin nila or ni technician, ayusin nila yung paggalatag ng kable doon sa poste. Kaya meron tayong tinatawag na standard na cable layout sa fiber para maiwasan yung ganon, yung masage na ng truck. Aside sa truck, pwede rin sunog yung poste na sunog kasi yung fiber cable, since made siya ng plastic, madali yan masunog. Masunog yan ng basta-basta. Okay? Kaya yun. Napaka siya. Sunog ng poste. Ano pa ba yung Pwede kasi yan, may nagtaga ng kahoy, naglinis ng tree trimming, nasagi yung fiber. So yun, pwede rin yung reason kung bakit nag-red yung LOS nyo. So yun yung mga late na labas na sa bahay, yung mga reason kung bakit red yung LOS or nawalan kayo ng internet connectivity. Okay? Tips. So start mag-invest kayo ng AVR or automatic voltage regulator. Kasi napansin ko yung kurente pag fluctuating, nagiging apektado yung modem. Nagiging mabagal rin siya. So, yun yung isa. Surge protector. Then, para iwas yung modem na mag-fluctuate yung kurente niya. Kasi, kung mag-fluctuate yung kurente niya, pwede rin kasi masira yung modem mo or mag-degrade yung performance. Kasi nga, tumaas yung voltahe, yung mga components niya, iba is nasira. Kaya, good AVR yung modem nyo. Pangalawang tip is yung modem nyo ilagay nyo sa key ng bahay. Yung sa gitna ng bahay kung gusto nyo ng malawak na signal. So ilagay nyo sa gitna. Tapos yung ginagawa ko kasi is pinapatayo kong modem para mas malamig siya. Hindi siya umiinit kasi nakatayo yung modem. Tapos yung antenna, keep it ganun. Kasi yung antenna, naka-point up talaga siya. Hindi siya nakahiga. So, yung antenna nyo is dapat nakatayo. Kaya yun yung tips natin para sa antenna para mas maayos na propagation. Okay? Tapos, yun nga. Kung may problema pa rin, doon na kayo tumawag doon sa internet service provider. Kung sa Globe, Globe One app. Kung sa PLDT, meron naman silang portal. Kung sa Converge, tumawag na kayo. Kasi yun sila agad. Schedule kayo ng technician visit para at least restore agad yung internet connectivity nyo. Kasi sa panahon ngayon, madali na lang man mag-book ng technician visit para sa mga red LOS or sa mga nawala ng internet connectivity.
So yun. Madali lang makita kasi pag red LOS talaga yan or red loss of signal, may alarm yung modem nyo, ibig sabihin wala talaga kayong internet connectivity. The only way na ma-fix nyo yan is mag-contact sa internet service provider para ma-schedule ng on-site visit. Yung technician nila mag-ayos ng kable bahay papunta doon sa OLT, sa poste. Ite-trace nila yan. Kaya medyo matagal din yan. Aside from that, meron ring tinatawag na outage. So, equipment outage. Yun po yung malawakan na walang connectivity sa area. Kaya tinatawag nilang network outage po yun. In which meron yung SLA na hours lang. So, sa telecom grade, dapat ma-restore agad siya within that certain time of hours para may balik agad yung mga internet connectivity ng mga subscriber. Okay. So yun, maraming salamat, and kung meron kayong natutunan sa video na to, paki-share na lang and thumbs up, and yeah. Alright. See ya.